Sabi ko nga, hinang umaga ay umuulan pero nagpapatuloy pa rin tayo. It shows that merong value sa atin yung ating pinapursue na pagsunod sa Panginoon. Amen? So palakpakan natin yung pagsunod at buhay ng bawat isa. Come on. Praise the Lord. Alright. So this evening, I want to welcome you again to our night service here sa Lifeway Church. And to those who are watching also in our live, welcome din kayo sa ating pong evening service. So ngayong gabi, I was trying to mag-speak ng another topic, pero the topic that I want to speak about, I think mas better siya gawing part 2 ng ating pinag-usapan last Sunday. Sa mga nakatan last Sunday, we talked about, ang topic natin is Jesus, the Lord of all. Amen? Yun ang sabi ng Philippians chapter 2, that Jesus is the Lord of all, and every tongue will confess and every knee will bow down to Him. Amen? So since He is the Lord of all, it implies that also He reigns over all. Amen? And it implies that He owns everything also because He is the Lord of all. He cannot be Lord of all if He doesn't own all. And also, it implies, na sabi ng verse, every tongue will confess and every knee bow, so He deserves all worship. So ngayong gabi, dalagan natin ng part 2 yon. And we will focus now our attention kung last Sunday pinag-usapan natin kung ano ang minimin nun kung si Jesus ang Lord of all, sino siya o ano siya. Now naman pag-usapan natin yung ating mga buhay o ang ating anong implikasyon sa atin na merong Lord of all. Ano ang implication sa atin, how it is to live under His Lordship. Amen. So mamaya tayo magbasa ng verse kasi gusto ko muna bigyan ito ng relevance so that magets natin, magkaroon tayo ng sense of relevance kung bakit natin kailangan pakinggan o maintindihan yung topikong ito or yung mensaheng ito. So Jesus is Lord of all. Living under His Lordship requires obedience. Amen? Kaya nga, hindi pwedeng may Lord tas walang sumusunod. O hindi pwedeng Lord pero hindi sinusunod. Tama po ba? So He is the Lord of all, and we must obey Him. Living under His Lordship requires obedience. And obedience requires also, naturally, obedience requires time, resources, our affection, our strength, even our comfort, and also even, and I would say, our lives. Amen? Kaya, itong bagay na ito, maraming nagsastruggle. No? Maraming nagsastruggle dahil ang obedience requires sacrifice, requires emotion, requires affection, requires comfort. Amen? So may genuine struggle na nire-wrestle ang tao o ang bawat isa sa atin kasi may mga limitation tayo. Tama po ba? Kaya dito nang simula yung usapan na o mga katagang sinasabi minsan natin, wala akong time, busy. Diba? Merong trabaho, merong schedule, merong pag-aaral. I'm busy. Yes? Kaya nagsastruggle tayo na magbigay ng time para kay Lord. I'm not talking about only sa pagpunta sa church. Because we know that God is not just demanding us or it is not just required for us na magpunta tayo ng church. Hindi lang yon. Minsan devotion natin, may miss natin. Panahon natin para kay Lord, di ba? Because we are busy. So I don't have time. Nare-wrestle ito. Next is that we also have sometimes, may mga pinagawa sa atin ng Panginoon na hindi tayo nagagawa dahil wala tayong pera or wala akong budget para dyan. Amen? Or wala pa akong budget para dyan sa bagay na yan. So it is a limitation and also something that we struggle. Tapos meron pa, minsan, we could say to ourselves, I'm not strong enough. Parang hindi ko naman kaya yan, no? Strong enough, wala akong lakas, or I'm not capable enough. And also, I'm not available. Hindi ako available. Hindi pa ako pwede. Sa sunod na. And so on. Pero, itong mga bagay na ito nating nire-wrestle, kasi ngayong gabi gusto ko itong makita natin, so that hindi natin tignan na ang mensaheng ito is about, ay, nireview kami ni Pastor, nagagalit si Pastor kasi wala kami, hindi kami nagpa-participate sa church and so on. I'm not gonna be the judge of you. Again, it's the Lord who judges us. Amen? My job as a pastor is to show to us the Word of God. And si Lord ang magkukonvict sa puso natin. Amen? Alright. So the issue is not really
because there is a lack of zeal, or lack of love, or lack of passion, or even lack of sacrifice. Actually, sintomas lang ito ng tunay na problema ng pagsunod natin sa Panginoon. Ang tunay talaga na issue is yung tinatawag natin na unbelief. Amen? I'm not saying that unbelief is just a mere na kulang ka sa faith. It's a different thing. We lack that trust. Amen? Faith walang measure ang faith patungkol sa kapitbahay o sa katabi natin. Hindi measure ang faith doon. It's unbelief is measured sa sitwasyon mo, sa pinagdadaanan mo. And when we come to those challenges and hindrances and struggles, the issue of unbelief, yun ang nagsispeak, yun ang root kung bakit hindi natin maibigay yung time, yung resources, mag-give up yung comfort, amen? At ma-priority si Lord. Yes? At masik yung kingdom niya, His righteousness, amen? Yun po ang tunay na issue. And let me invite you, all of you now, to stand with me. Come on, let's all stand together. Let's read the Word of God para hindi tayo sabi na yung sinasabi ni Pastor, unbelief daw. Okay? Let's do. Tingnan natin dito. Sabi ni Paul, by the way, what I'm trying to say, the sintomas ito pagtungkol sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Yun ang context natin. Baka mamaya, unbelief lahat ng reason. No, dito muna tayo. Sabi ni Paul in verse 12 of chapter 4 of Philippians, and by the time he is writing this, the scholar says na siya ay nasa kulungan. At sinusulat nito sa small church doon sa Philippians, sa Philippi, to encourage them. Sabi niya dito, I know what it is to be in need. Alam niya daw, naranasan niya daw yung walang-wala. Amen? And I know what it is to have plenty. Yung marami, yung medyo marangya, di ba? Sabi niya dyan, I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. And that's why he said in verse 13, in context to that, sabi niya, I can do everything through Him who gives me strength. So that's why I read verse 12. So hindi natin siya ma-misquote at ma-mix-contextualize na lahat ng bagay na lang magagawa natin. Amen? Pero in context sa pagsunod sa Panginoon. We'll work with that later. So let's bow our head. Let's quickly pray. Father, we dedicate our hearts to you, our mind to your word. I pray that tonight as we listen to your word, Lord, as we have read it, allow your Holy Spirit, Lord God, to make this word not just mere words, Lord, but a living word that is sharper, oh God, that will convict our heart, will change our perspective, will change, oh God, our heart, Panginoon, ngayong gabi towards sa pagsunod sa iyo, Panginoon, at sa iyong paging Panginoon sa aming buhay. I pray that tonight, you will convict us, Lord, that, Lord, we will change our ways, the ways, O God, na ninanais mo, to the ways, O God, na iyo po, Panginoon, makakagalak sa iyong Panginoon. Lord, ngayong gabi, I pray that every one of us, Lord, from your Holy Spirit, O God, ay bigyan mo po kami ng reverence sa iyong salita, that we will listen, not because we fear anybody, but Lord, we respect you and we honor your word. We thank you, Lord, for what you will do in our lives tonight. In the name of Jesus, everybody say, Amen. Now you may all sit down. And once again, as you sit down, please greet your neighbors from your back, your front. Come on, just lingon-lingonin nyo sila. Hi, good evening. Good evening. Ayan. So, huwag kayong maging at tayo-tayo lang naman dito. Amen? At sa kawayan, hindi pa naman tayo magkakalayo siguro ng bahay. Yes? Kalapit-lapit lang naman tayo ng bahay. Diyan na sa may tabi-tabi. So, welcome to church. So, let's go to this verse or sa text natin ngayong gabi. So we can see from the text we have read that Christ, according to Paul, will enable us to do everything He calls us to endure and accomplish. So in context sa ating topic na patungkol sa Lordship ni Jesus, ang pinag-uusapan natin ngayon, dahil si Jesus ay Lord, ibig sabihin nito ng pagiging Lord niya, nagre-require sa atin na mag-obey sa Kanya. Amen? At ang pag-obey ay nagre-require ng sacrifices. Amen? Ng many, many more things, even our lives, I said. Kaya, nakikita natin sa verse, na ang pagsunod kay Jesus, ay, sabi niya dyan, merong ganun. Kaya makita natin sa verse dyan na ang
ang truth na makikita natin dyan is in-enable pala ng Diyos. O in-enable ni Jesus, kagaya ng sabi ni Paul, I can do everything through Him who gives me strength. In-enable, God will enable, Christ will enable us to do everything He calls us to endure and accomplish. Siya pala ang mag-enable sa atin para ma-accomplish natin o magawa natin yung kanyang inuutos o ang kanyang pinapasunod sa atin. Amen? Siya. Now, let's go to the definition. The verse or the phrase there na sinasabing, I can do everything means diyan, sa Greek word ito, hindi ko babasahin kasi hindi ko ma-pronounce at hindi ako magaling mag-Greek. Pantaisko, sabi niya means I am empowered to do all things. Pero specific siya. Hindi ito meaning na pag sinabi mong, I can do all things to Christ who gives me strength, magiging Superman ka na o magiging Spider-Man ka kasi kakanood mo lang. Kasi si Christ will give me strength to do all things. Ibig sabihin, kaya ko na maglabas ng spiderweb. Di ba? Ay naku, kulang ka sa faith, hindi lumalabas. Hindi po ganun ang context nito. Ang context nito ay Christ will give me strength. I can do all things that Christ commanded me to do. Amen? Hindi yung I can do all things that I want to do, but I can do all things that Christ purpose, willed, commanded me to do. Amen? Even I'm hungry, or even I'm in trial, well-fed or hungry, ano man ang circumstance, I can do all things to Him who gives me strength. Yun po ang konteksto na yan. Maliwanag pa? Kasi lagi itong kinukote, I can do all things to Christ who gives me strength. Ano yung gagawin mo? Yes? Kasi ang do natin minsan, hindi naman pinapagawa ng Lord eh. Yes? Now, to make it more precise, the promise therefore is not Christ will remove difficulty in our life, but that He will empower us to endure and obey whatever He assigned, whether triumph or trials in our life. Amen. So, this is the part 2 of our last time na series, naging series na siya, no? Wala akong planong gawin series, naging series. Jesus, Lord of all, and we will talk about this proposition, how has the Lord designed us to obey Him? Paano dinisenyo ng Lord, ni Jesus, ng Lord, ang ating pagsunod sa Kanya? Because obedience is not our design. Obedience is a response to His Lordship, pero siya ang nagdisenyo kung paano ang pagsunod. Amen? How has the Lord designed us to obey Him? Number 1, are you ready? Number 1, He designed it to be by faith. By faith. Ang pagsunod ay by faith. Amen? Hindi pwedeng hindi by faith. Yeah? Sabi niya dyan, God designed our obedience to be founded on faith. Nakatayo na ang pundasyon ng ating pagsunod ay pananampalataya. Hindi pwede na sumusunod tayo na walang pananampalataya o hindi dahil sa pananampalataya. Amen? Ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:7, sabi niya dyan, for we live by faith and not by sight. It is a short verse. Yun ang talagang nakalagay dyan sa verse 7. Kala nyo, misquote. Ganun talaga. Maiksi talaga yung verse na yan. Yun lang talaga nakalagay. We live by faith, not by sight. It is, I think, a praise or naging kasabihan na sa marami na Kristiyano o mananampalataya. Live by faith, not by sight. Pero mga kapatid, napakahirap po i-apply nito, lalo na kapag may sitwasyon na tayo. Kasi naturally, you live by sight. We all live by sight. It's hard to live by faith. Kaya minsan ang pagsunod natin, nagiging by sight din. Amen? Gagawin ko to, sasali ako, join ako dyan, bibigay ko to, kasi nga may nakikita ako, o nakikita ko pa ang possibility, yung kakayahan, yung pwede. Amen? But ang pagsunod natin kay Lord is not designed by God to be by sight. It should be by faith. Amen. Sabi ng Romans 1 verse 5, na ang obedience comes from faith. Note natin yon. Obedience comes from faith. It doesn't come from whatever resource or source. Hindi siya galing dahil good person ka at mabait ka. It comes from faith. Because you believe Jesus is the Lord. You obey Jesus. Amen? Now look at this.
Sabi niya dyan, through him and for his name's sake we receive grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to the obedience that comes from faith. Liwanag po ba? Di po ba? Obedience that comes from faith. So kung sumusunod ka kay Lord, ang pundasyon dapat ng pagsunod mo ay hindi yung feeling mo. Hindi yung resources mo lang. Hindi yung nakikita mo lang. Amen? Hindi yung kakayahan mo lang. Hindi yung impossibility sa buhay mo, kundi yung faith kay Jesus Christ. Amen? Hallelujah. My point, if I will make it literal, as long as Jesus is Lord, you must obey the Lord. And the Bible states that He will be Lord forever and ever and ever. Amen? Lord si Jesus, kahit may problema ka, kahit may bagyo ka, kahit may pagsubok ka, Lord pa rin siya. And because Lord pa rin siya, you are expected to obey the Lord. Amen? Hindi naman natithrone ng Lord kapag maulan. Amen? Tama po ba? Lord pa rin si Jesus kahit may bagyo sa labas. Kaya very good kasi ngayong gabi dito kayo. Ibig sabihin, Lord pa rin si Jesus kahit maulan. Amen? Hallelujah. Now, another verse. Hebrews 11 verse 8. Look at this. I'll give you an example of one of the story in the Bible about the patriarch called or named Abraham. Sabi niya dyan, tama ba? O yan. Hebrews 11 verse 8. By faith, sabi niya, when called to go, tinawag ng Diyos si Abraham to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. It is easy to read that, but look at parang ang away doon. Sumunod siya, he go and went, hindi niya naman alam saan pupunta. Amen. Meron pa bang gumagawa nito? Kasi ngayon, dami mo nang i-research, no? Pwede mo YouTube, pwede mo i-Google lahat. But look at that. He doesn't know. Kaya lagi yung sinasabi sa atin, ang pagsunod natin is in accordance sa faith lagi. If you know God said so, then do it. If si Lord nag-utos, kapag siya nagsabi, then do it. Sometimes, we don't need to know what is in there. We don't need to know what is in there. We don't know to know those information. The most important information for us to obey is we need to know if it is the Lord. Amen? If it is the Lord, then obey. Maliwanag po. Yung sabi niya, he obeyed and went even. Ini-insist talaga ng writer. Even. Kahit na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ano yun? Lakad sa kawalan? Malamang. Amen? Pero sa nakakaalam ng storya ni Abraham, pinabayaan ba siya ng Diyos? Hindi. Amen? Naghirap ba siya? Hindi rin. Actually, sa time niya, si pinakamayaman. Yes? Namatay ba siya? Hindi rin. Hindi. Walang napapahamak sa pagsunod sa Panginoon. But believe me, sabi ng Romans chapter 1, maraming napapahamak dahil maraming alam. Chapter 1, you can read that. Sabi niya, though they are wise, they become fools. Sabi ng chapter 1 ng Romans, bakit sabi niya? Because they exchanged the glory of the immortal God to graven images. Pinagpalit nila ang Diyos na immortal, ang Creator. Winorship ang nilikha kaysa sa naglikha. Kaya sabi niya, they were wise but they become fools. Amen? Yeah, be careful. I'm not saying don't use AI, huwag ka mag-research, huwag ka mag-alam, huwag ka magbasa. I'm not saying that. What I'm trying to say is we must put our obedience not on what we know, but on who said it. In faith. Amen? Faith doesn't mean ignorance. Kasi sabi ng iba, simple na pagkasabi, na ang faith daw ay pagtitiwala sa Diyos. Hindi mo, parang ang labas, ignorance. Hindi po ignorance ang faith. Sa faith, hindi ka ignorant. Actually, well-aware ka. Pero minsan, ito yung gusto ko mag-guess natin. Ano po yung well-aware tayo at hindi tayo ignorant? Pwede kang ignorant sa information, pwede kang ignorant sa kung anong meron doon, anong dyan, pero ikaw ay well aware sa sinasabi ng Lord
at inuutos ng Lord. So you are wise. Sa Bible po kasi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? Hindi po yung knowledge ng kung ano-ano. Minsan yun pa ang nagaram. In fact, if you could just realize it, if we could realize it, in fact, tignan nyo, minsan di tayo nakakasunod sa Lord kasi dami natin alam. Hindi trust talk yun I'm saying literal. Daming tayong alam. Ay kasi baka kasi alam ko kasi pag sinunod ko si Lord, mawawala to. Ay merong ganyan. At paano yung ganito? Ang dami mong alam na information pero kulang ka sa information. Who is God? Amen? What He's saying. Kasi tignan nyo, faith is trusting God. Who He is, what He said, and what is He promised. We know so much about what will happen. What is the pros and cons kapag sinunod ko si Lord, kapag ginawa ko yan, pag binigay ko yan. Alam natin. Di ba? Pero hindi yun ang kailangan natin na information. Ang kailangan natin na information before we follow and obey. Who is He? What does He said? What is He promising? Amen? Yun ang information na kailangan natin so that we can be moved to obey. Hindi tayo pinipilit sumunod. Dapat convinced tayo na sumunod dahil may faith tayo kay Lord. Amen? Palapakan na natin si Lord. So obedience therefore, obedience that is not founded on faith, sabi ng Bible, hindi po siya pleasing sa Lord. Ano po ang Tagalog ng pleasing? Help me. Ang Tagalog ng pleasing, gagamitin ko lang ang salitang ito, ay hindi nakakatuwa. Hindi natutuwa si Lord sa obedience na walang faith. Amen? Anong sabi niya sa Hebrews chapter 11 verse 6? And without faith, ano daw? Come on, say it. It is hindi pwede talaga. Impossible talagang nilagay na word. Impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. See that? Imposible daw matuwa si Lord sa pagsunod na hindi founded o ang dahilan para nampalataya. Amen? So ibig sabihin, pag sumusunod tayo dahil kaya mo lang, may problema yata dun Dapat sumusunod tayo dahil naniniwala tayo. Amen? So, ang tanong natin ngayong gabi sa punto na ito, naniniwala ba kayo na ang mga inuutos ng Diyos o sa mga inuutos ng Lord sa atin, sa mga kalooban ng Diyos na pinapagawa niya sa buhay natin, sufficient ba siya para tulungan tayo at mag-provide? Naniniwala pa ba kayo doon? Kasi, yan po ang promise ng Lord. Kapag tayo sumusunod sa Kanya, He will provide. He will provide. Amen? Hindi lang po ito pera at hindi lang material na bagay, kundi sa lahat ng bagay, kaya nga sabi ni Paul, I can do all things. Everything through Him who gives me strength. Amen? Kaya sabi niya, kahit gutom ako o may trial, well-fed or hungry, nasa kulungan nga siya at that moment. Amen? Sumusunod pa rin siya kay Lord kasi I can do all things. Amen? Try niyong makulong para sa Panginoon at dahil sa Panginoon, tignan ko lang kung masasabi mo pa yung I can do all things. Yes? Kaya nga, in somehow, in some way, I'm not trying to condemn anybody, pero ang ating minsan pananampalataya ay sa ulan pa lang naagos na. Diba? In Genesis 22 verse 11, so Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Do you know this story? Ano ang naging story dito? Si Abraham, kung maalala ninyo, sumunod siya kay Lord. Amen? But mag-100 years old na siya, wala pa rin siyang anak. He is praying for a son. Wala pa rin siyang anak. And yung asawa niya, 90-something na. Hindi pa rin nagkakaanak. So, past childbearing na. Amen? But God came to him. Ang sabi ng Lord sa kanya, I will give you descendants as vast as the sand in the sea and stars in the sky. Alam mo yung sabi ng Bible? Abraham believed God. Naniwala siya sa Lord. Anong rason niya? Scientifically, not possible. Amen?
informational. Siguro sa panahon nila noon, wala pa naman siya narinig at nakita nanganganak pa rin sa ganong age. Amen? So wala yun dun. Ang information niya lang at ang wisdom niya, sabi ng Lord. So he believed God. Amen? And so, lo and behold, nagkaroon nga siya ng anak at 100 years old. Sabi ng Bible, patay na ang katawan niya at ang katawan ng asawa niya, patay na. Ibig sabihin, hindi na pwedeng manganak. Pero nanganak pa rin. Amen? Binigyan siya ng anak. Pangalan si Isaac. Ngayon, si Isaac nawalay na sa magulang. Nahiwalay. Yung parang hindi na dumudodo, marunong na maglakad, marunong na magsarili na magkain. You know that? Pwede nang utusan. Small boy. Ubing bay, pero pwede na. No? 8 years old, 9 years old, around that. Binaball point ko lang po ang age siya. Wala pong nakalagay na age doon Ang sinasabi lang, inawalay na sa magulang. Ngayon, one time, no, sang gabi, tumawag si Lord at nagkausap si Lord kay Abraham. Sabi niya, Abraham, dalhin mo yung isang mong anak, nag-iisa mong anak sa lugar na sasabihin ko sa'yo, doon sa region of Moriah, at doon sa bundok, ialay mo siya sa akin as a sacrifice. Wow. Di wow. Ano kayang sagot ni Abraham doon? Wala. Wala siyang sagot, pero maaga pa siyang gumising. Hindi nagpaalam sa asawa, kasi baka pigilan. Hindi na rin sinabay. Sorry mga asawa, I don't mean it. Hindi niya rin sinabi sa kanyang anak na yun ang gagawin nila. Ang sabi niya lang sa anak niya, we will go to that place and we will worship God. Amen? Wala siyang sinabi, maaga pa siya pumunta. Anong dumating sa bundok, tunay nga, ginapos nila ng altar, ginapos nila yung anak niya, papatayin niya na, sasaksakin niya na. And then, the angel of the Lord come and says, stop. Joke lang. Stop. Nakita na, sabi ng Lord, nakita ko na hindi mo wini-withhold sa akin yung anak. Amen? And then there, nakita ni Abraham, merong dong ram na nakasiod, yung na-trap ba sa kanyang sungay. Kaya yun ang inalay niya sa Panginoon. And then he said that part, na sa doon niya nabigkas, na sa lugar na yun, sabi niya, yung lugar na yun, is tinawag yang the Lord will provide. Amen? So ano po ang lesson na gusto ko makita nyo dyan? Yun po ang by faith na sinasabi. Kasi pag binasa mo sa Book of Hebrews, ano po ang dahilan ni Abraham bakit willing siyang patayin yung anak niya? Kakaiba. Grabe. Ang dahilan niya is that kaya ng Diyos na buhayin ang patay. Wala pang doktrina noon o katuruan noon ng resurrection. Pero ang pananampalataya niya, God can give him back his son. Amazing that he allowed that to do that. Amen? So ang gusto ko makita niyong picture dyan is yung point na ganun po ang by faith na pagsunod sa Panginoon. Kaya po nahihirapan tayo, nagsastruggle tayo, walang oras, hindi available, hindi kaya, hindi magawa. Hindi po ito issue na wala kang heart at wala kang love. Minsan ang kulang dito ay hindi natin nakikita na ang Diyos capable tumulong, mag-provide, mag-enable sa'yo para masunod at magawa yung sinasabi niya. Amen? Hallelujah. And by the way, from that story, I want you to learn na ang provision ng Lord, hindi before you obey. It's always when your obedience is complete. Sabi niyo, complete. Yun. Pag natapos mo nang sundin ang sinabi ng Diyos, doon po ang provision. Hindi po bago o sa gitna. Pagkatapos. Amen? Minsan pag naghingi ka, Lord, kala ko ba pag sumunod ako sa iyo, magpo-provide ka. Ay nga po usapan po, kapatid, kumpletuhin mo muna ang pagsunod mo. Amen? That God need to see that you really obey. Amen? Tandaan niyo po, matalino ang Diyos. Hindi po nasa-scam si Lord. Amen? Yes. Next verse. In Philippians 4 verse 19, ito po, sabi diyan, and my God will meet all your needs. Not some, but all your needs, according to the riches of His glory in Christ Jesus. All your needs pala So, ibig sabihin, lahat na yung mga kotseng pula at malaking bahay, all your needs. Needs yun, di ba? Nope, hindi po. Desire po yun, mga kapatid. Amen! Magkaiba ang needs at ang desire.
And by the way, ang context po dito, na mi-meet ng Lord na need ay yung need mo sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Hindi yung need mo para sa mundong ito because God knows you will leave this earth. Amen? If God grants you riches, material riches in this world, to the glory of God. But I will tell this to you plainly. Hindi po lahat tayo magiging mayaman sa material na bagay sa mundong ito. Lahat tayo mayaman sa Panginoon. Pero hindi po at imposible po yun na lahat po tayo yumaman sa lahat ng material na bagay. Hindi po ganun ang blessing ng Lord. Ang blessing ng Lord ay hindi po yun kasi hindi naman tinitreat sa Bible na kayamanan ng material. Mundo po ang nagtitreat nun, hindi po ang Lord. Amen? Sa mata ng mundo, ang kayamanan ay material. At sa tunay na mata ng Diyos na dapat yun ang judge kung ano ang tama at anong hindi. Sa mata ng Diyos, hindi po ito kayamanan. Sa mata ng Diyos, bigyan ko kayo ng tanong na theology. Sa theology, na picture, ang kayamanan si Kristo. Alam niyo ba yon? Kaya nga merong mga parable sa Bible na, no? Parable of the merchant, nakakita ng field na of value, binenta lahat, binili. Amen? Parable of great pearl. Di ba nakita niyo yun? Kasi ang kayamanan si Kristo. Ibinigay na nga sa iyo ang kayamanan. All the riches of heaven. Now, by faith, therefore, trust Christ. By faith, trust Christ means that trust Christ beyond what we can see and have. What we see and what we have do not determine what we can obey. Our limitations are real. Totoo yun. May limitasyon tayo. May struggle tayo. But they are not the foundation of our obedience. Hindi doon nakatayo at hindi yun ang dahilan ng ating pagsunod. Ang dahilan ng ating pagsunod ay yung ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos na sumugo at nagsabi at nagutos sa atin. Amen? Amen? Mga kapatid. So it's not about your capacity to do the impossible. Hindi po in-expect ng Lord, gawin mo ang imposible. Lord, ang hirap nga eh. Lord, wala nga akong time eh. Lord, di ko nga kaya eh. Hindi. Ang in-expect ng Lord is una mo munang makita na nagtitiwala ka sa Kanya. So we trust God is able. Kaya willing tayong gumawa, willing tayong sumunod, hindi napipilit, willing, amen? Kasi nakikita mo, kaya ng Diyos. Gawin yun. Amen? So, as you can see from how I'm trying to preach this sermon, I'm not trying to be dogmatic, in a sense, rule by rule, or saying to be legalistic, na pinipilit kayong sumunod o mag-obey. Kundi pa napakita ko sa inyo, yung causes nito naturally. Natural po ang pagsunod kung nakikita natin na si Jesus ang ating Panginoon. Amen? Sunod. Okay na tayo? Point 2 na. How the Lord designed our obedience. Next is the Lord has designed our obedience to be in surrender. Sabi niyo, surrender. Wala pong pagsunod na walang surrender. God designed our obedience to be given. I put more weight to it and more specification. Only in surrender. Na ang pagsunod, hindi pwedeng gawin na walang pagsuko. Kanina, hindi pwede na ang pundasyon ng ating pagsunod, hindi pananampalataya. Amen? Dapat faith ang pundasyon. Ngayon naman, hindi pwedeng sumusunod o susunod tayo kay Lord na hindi tayo willing mag-sacrifice o mag-surrender. Kasi lahat ng pagsunod, nagre-require siya ng pagsuko. Amen? Wala pong tunay na pagsunod na galing sa Diyos na hindi nagre-require ng pagsuko. Lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon, nagre-require ito ng cost. Nagre-require ito ng pagsuko o pag-surrender. Sometimes pagsuko ng will mo, pagsuko ng heart mo, amen, ng plano mo, ng material na bagay sa buhay mo. Sometimes, whatever it is that the Lord say, yun po, kailangan talaga may pagsuko. Amen? The Bible said in Romans 12 verse 1, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, that is your spiritual act of worship. Sabi niya, ang buhay natin dapat alay na sa Panginoon. Buhay na alay. Amen? Surrendered as a living sacrifice. Kaya lagi ko itong binabasang verse na ito para maalala na natin,
paulit-ulit na ang tayo pong sumasampalataya sa Panginoon ay dapat na ituring na natin na ang ating bawat paghinga ay alay na nabuhay sa Panginoon. Amen? Lahat tayong sumasampalataya sa Panginoon, alay na po dapat yung ating bawat hininga at bawat segundo sa buhay na ito, alay na sa Kanya. Sinuko na ba? Amen? Ang sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, dapat nga po, sabi niya, na-crucify na tayo kasama ni Kristo. Sabi niya, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. It's a very, very spiritual picture. Hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi buhay na ni Kristo ang sinasabuhay mo. Para na kay Lord yan. Amen? So yun po ang ating makikita. Na ang konsepto po sa Bible ay dapat po tayo ay sumusunod na willing tayo, no, mag-sacrifice at sumuko. Amen? Another verse. 2 Corinthians 5:15. And He died for all. Para sa lahat. Tignan natin. Are you there? That those who live should no longer, sabihin nyo nga, no longer. Should no longer. Hindi na dapat. Amen? Nagpakamatay daw si Kristo para sa lahat so that ngayon ang mga nabubuhay, hindi sa hininga, kundi nabubuhay dahil sa Kanya, amen, ay hindi na dapat. Sabihin nyo nga Tagalog, hindi na dapat. Nabubuhay para sa kanilang sarili. Amen? But for Him who died for them and was raised again. Amen. Well, most of the times, and even though when I was young as a preacher, I always read this verse as a condemning verse. Or it's like parang sinisingil kayo. Ala, namatay na si Kristo para sa'yo, so dapat di ka na nabubuhay para sa sarili mo, dapat para kay Lord na. Yes. Pero actually, if you read it carefully, it is actually very, very truthful. Napakatotoo nito. At tama lang naman ang konsepto at tama lang naman ang kanyang sinasabi. Sabi niya, nagpakamatay si Kristo. Nang sa ngayon, hindi ka na dapat mabuhay sa sarili mo. Kasi alam niyo ba ang dahilan ng ating kamatayan noon? Kasalanan. Amen? Kasalanan dahil nabuhay tayo para sa ating sarili. Amen? Kaya nga si Kristo nagpakamatay. Nang sa ganon, hindi ka na mabuhay pa ulit doon sa sarili mo. Na naging rason ng ating kamatayan at paglayo sa Panginoon. Amen? Ay sabi niya, you should no longer live for yourself. No, we must live for Jesus. Amen? Hallelujah. So nakita niyo po ang mga verses na ito. Nakikita natin ang konsepto ng tinatawag natin pagsuko ng ating buhay, ng ating buong sarili. Kaya gusto ko makita natin yan. Makita yan kasi ang pagsuko, ang pagsunod sa Panginoon, hindi pwedeng walang pagsuko. Ang pagsunod sa Panginoon, pagsunod sa Kanya ay nagagawa lang o ginagawa lang o magagawa sa pagsuko. Na may pagsuko o dapat sa pagsuko. Para ba Tagalog? Ang hirap yung Tagalog, guys. Pagpasensya nyo yung Tagalog ko, ha? Kaya ini-English ko eh. Kasi ang hirap yung Tagalog. Kasi again, alam nyo naman, di ako native na Tagalog. Given only in surrender. Maigagawa lang o ibibigay lang na sa pagsuko. Yeah! Ang hirap. Nagigit siya naman siguro, di ba? Oh, sige. Wag ko na i-try ulit. Mahaba. So the truth, that I want you to see from these verses, surrender therefore means yielding ourselves to God's will. Denying ourselves. Yun po ang pagsuko. At pag hindi po natin nagawa yan, kaya po nagkakaroon ng mga lumalabas ang mga sintomas. Amen? Ano ang sintomas? Busy, walang time, hindi kaya, walang oras, and all those things. Amen? Lahat po ng bagay na may worth para sa atin, nabibigyan natin ito ng oras at panahon ng resources kasi may halaga sa atin. Amen? Kaya ang gusto kong question sa inyo ngayong gabi bago tayo magbasa ng verse, worth it ba si Jesus? Worthy ba si Jesus na isuko natin yung bagay na pinapasuko niya para masunod siya? Kasi kung nakikita mong worthy si Jesus, hindi po mahirap ang sakripisyo at hindi po ito issue. Ito ay tinatawag na pleasure. Amen?
Nag-usap kami ni Sir Junel kanina. Sorry, Sir Junel. Patungkol sa anak, baby. Kasi di ba, may bago siya. May bago siyang anak. Kasi may dati may anak. Joke lang. May bago ang baby niya. I mean, isa lang. Ano, Alex? Wala ganun. I mean, maling Tagalog. Ang minimin ko is yung baby niya, yung bago pa lang yung baby niya, no? Ngayon, sabi ko, nai-learn nyo na ang baby masaya, pero both mahirap. Hindi, kasi mga nakababy dito, alam nyo namang mahirap magpantay ng bata. Magbago pa lang siya, di ba? Mag-iiyak yun, demanding sa attention and all the stuff. Cute nga siya. Pero maraming hindi cute din sa nagagawa niya. You will notice this. Hindi ko nasasabihin dito sa pulpit kasi alam nyo marami din siyang hindi cute na ginagawa. At minsan maubos din ang pasensya mo. Amen? But we never grudge about it as a parent. Amen? Hindi tayo nagagawa ng grudge para kang sumama yung loob mo. Bakit kasi may bata dito? Bakit kasi binigay ka pa ng Lord sa akin ang tuloy? Nahihirapan ako magpunas-punas sa iyo. Di ba? Nagpupuyat tuloy ako. Sana wala ka na lang. Hindi mo sasabihin yun. Amen? There is sacrifices and hardship, but it is with pleasure you do it. Amen? Because you know, worth it at worthy yung bata ng pag-aalaga mo. Amen? Ganon din po ang Panginoon. Kung nakikita natin siya bilang Panginoon na worthy ng ating mga sakripisyo, we will never grudge in giving God whatever we surrender to Him. Comfort man yan, resources man yan, panahon man yan, at oras man yan, it's never grudge. It will hurt, but we will never grudge. Ano yung grudge? Paano ba yung Tagalog ng grudge? Sino may makatulong sa Tagalog ng grudge? Sama ng loob. Yan. Hindi sasama yung loob natin na ibigay. Mahirapan, mahasaktan, aaray, pero hindi sumasama ang loob. Amen? Amen? Ganun po. Kaya pag nasabihin ng sacrifice, parang masama yung loob, ano? Kailangan mo mag-overtime. Masama yung loob mo kasi walang dadag trabaho dun. Walang dadag na sahod. Amen? Kapag sa trabaho. Pag sa school, 2 hours na ang klase nyo, naging 2 hours and a half, naku talagang sasama yung loob mo. At mag-grudge talaga. Hindi ka na makikinig. Pero pagdating sa Lord, there will always be sacrifices that we need to surrender to God. Amen? Hindi po tayo mag-grudge dahil worthy si Lord. Amen? Ano sabi ng Bible? Look at this verse. We know this verse, but we're going to read it. Then He said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross daily, not sometimes, daily, and follow me. Before he can follow, he must deny himself, take up his cross. Sabi niya, 24, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it. Verse 25, I want you to focus on that. What good is it for a man to gain the whole world and yet loses and forfeit his very self? Yun ay, tignan niyo yan. Kung sa tingin natin, mas worth it at mas worthy na isave o hindi ibigay yung bagay na anumang cause para masunod si Lord, then yun po ang rebuttal doon ng Jesus. Okay, let's say na hindi ka willing i-surrender yan para masunod ako at makapalo ka sa akin. Amen? Let's say, hindi ka willing, and let's make it to the hyper imagination, you gain everything. Amen? But sabi niya, you will lose your soul. What do you gain? Amen? Kaya po, again, worthy po na sakripisyuhan at isuko sa Panginoon ang mga bagay-bagay sa buhay natin kung ang cause nun at ang result nun ay masunod natin ang Panginoon. Amen? Amen? Lahat ng sumusunod kay Lord, nagsasakripisyo tayo. Ngayong gabi, nagsakripisyo kayo ng oras ninyo. Ang iba sa inyo, pagod. Pumunta pa. Amen? Hindi yun para sa akin. Wala akong mapapala doon. Ikaw yun ang mabibless at si Lord ang mapiplease. Amen? Yes? Ang iba sa inyo, nilalamig. Naligo pa. Hindi ba? Tama? Nagsakripisyo kang tiisin yung lamig ng tubig. Para saan? Para masunod ang kalooban ng Panginoon. Kalooban po ng Panginoon, tayo magtipon-tipon. Di po ba mga kapatid? Yes? Hindi lamang po itong pagtipon natin ngayong Sunday, hindi lamang po ito disenyo kasi ni pastor yan para kasi pahirapan tayo Hindi po ako may disenyo nito. Ang Diyos po ang may kalooban na tayo po yung magtipon-tipon. Amen? Tayo sumusunod lamang.
Yes? Kaya wag niyo po akong sisihin kapag kayo ay pumunta ng Sunday. Hindi po ako nag-ano. Ako po ay sumusunod din. Pareho ninyo. Amen? Hallelujah. Yun lang pong blessing. Diyan lang ako sa taas. Ibababa lang ako. Wala tayong magagawa eh. Joke lang. Okay, let's go on. So Christ is worthy of our obedience and the cost of our obedience, because every obedience has a cost. Real obedience will have a cost. Amen? And that will take your heart to give up on something. Yes? Pag sinabi mo ngayong word ng sacrifice, walang sacrifice na hindi masakit eh. Kasi hindi na sacrifice pag hindi masakit. Sino sa inyo meron ng mga sinakripisyo para sa Panginoon? Yan, mafe-feel nyo. At makikita doon, hindi para ipagmalaki sa iba, kundi makita ng Panginoon, alam ng Diyos kung gaano siya ka-valuable sa'yo. Amen? Kasi wala ka ng tanong kung valuable ka kay Lord eh. Kasi ang sagot sa'yo ng Lord, binigay ko na sa'yo ang nag-iisa kong anak. Why? And you could see from that kung gaano ka valuable sa mata ng Diyos. Now, it's your turn. Gaano ka valuable sa'yo si Lord? Kaya mo bang sakripisyuhan sa oras? Sa pagod? Sa panahon? Sa resources? I'm not demanding. Kasi hindi po nadidemand itong bagay na ito. Ito po ay, again, pananampalataya natin, nakikita natin ang worth ni Jesus. Amen? Kaya nga para sa iba, ang pagsunod sa Panginoon, paggawa nito ay walang kwenta at walang kabuluhan. Bakit? Kasi sabi nila, to the world, the cross is foolishness. Ang specific na sabi ni Paul, to the perishing, the cross is foolishness. But to those who are being alive, being made alive daily ng Panginoon, the cross to us is life. Amen? Hallelujah. Now, another picture of this. We cannot follow Christ on our term. That is now implied because of the verse we are using. Hindi pala pwedeng sundin si Lord sa termino natin at sa ating disenyo. Kailangan talaga may surrender ang ating pagsunod. Kaya lagi natin tignan, kung meron kang mga rason, kung meron tayong mga excuse, ang next natin na titignan, pwede ba bang isuko to kay Lord? Kasi pag tanong niya ako, Pastor, ganito po, wala po ako dito, wala po ako dyan, hindi ko pumupuntahan yan. Hindi po ako magbabalidate kung tama ang rason mo, o tama ang excuse mo, o tama ang iyong desisyon. Bakit? Kasi again, hindi ako ang judge. But I can guide you to what the Lord has said. At si Lord po magkukonvict sa heart mo. Amen? Ngayon, tignan natin. Kasi minsan, valid naman, importante ang pamilya, importante ang trabaho, importante ang pag-aaral. Lahat naman yun importante. Amen? Pero si Lord higit na importante. Amen? Ngayon, ikaw magtimbang. Kung kaya mo bang isuko at isurrender yan para masunod ang gusto ng Lord. Hindi ang gusto ng pastor at hindi ang gusto ng church, ang gusto ng Lord. Amen? Lalo na sa konteksto na sinasabing, para ikaw ay makapagpatuloy sa Panginoon at huwag mawala sa Panginoon. Yun pong konteksto. Kasi kung ang pinag-uusapan lang, hindi umattend ng isang Sunday, well, I think so. That is not that thing that we are trying to work here. We're trying to work here. Kasi baka mamaya, hindi ka umattend ng isang Sunday, maging chain of command na siya, joke lang. Maging chain reaction na siya, butterfly effect ba? Nagsimula sa isa, and then pa isa-isa. At then, natuluyan ng dire-diretso na. Hindi na siya pa isang linggo, pa buwan-buwan na. Amen? Yan. Ganun pong butterfly effect. Hindi po ako nagpapartikular. Kaya nga sabi ko, hindi ako dogmatic. Na-rule by, hindi ko umattend yung Sunday, hindi mo love si Lord. Hindi po ganoon. Baka ngayon talaga may sitwasyon ka, pero wag mong hayaan na maging excuse yun. Kasi mamaya, ang issue pala dyan is surrender and sacrifice. Kung nakikita mo bang si Lord worth it at worthy sa sakripisyo. Amen? Alam niyo po, ito pang sabi ng Bible patungkol po sa bagay na ito, sa pagsunod sa Panginoon. Sabi niya, ang tawag dito ay boundary or drawing the line. Jesus said, "He who is not with me is against me. And he who does not gather with me scatters."
Bakit ko binabasa at bakit ko yan nilalagay dyan? Para makita nyo na kung ano man ang ating excuse, ano man ating reason, dinrawing na rin ni Jesus yung boundary line. Be careful. Amen? Anong minimin niya dyan? Literal. Kung hindi kita kasama, kaaway kita. Kung ako nagtitipon, ikaw ang nagsascatter. Yun pong issue nun. Kaya mo, ay, isa lang naman eh. Ay, hindi naman Hindi po. Kung hindi ka po nag-join at hindi ka po sumasama sa ginagawa ng Panginoon, ikaw po ang oppose sa ginagawa ng Panginoon. Hindi po ako may sabi niyan. Si Lord po. Yan po ang picture ni Jesus doon. Kung hindi kita kasama, kaaway kita. Kung hindi kita katulong, ibig sabihin, ikaw yung tagapahirap sa ginagawa ko. Amen? So, to the standard of the world, kung walang ginagawa, neutral. Amen? But to the eyes of God, there's no neutrality. It's either you obey God or oppose God. Amen? So that's what give you another picture na importante po na isurrender natin o magsuko tayo, isuko natin ang mga bagay na kinukos para masunod natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Surrender means that in surrender, we don't make the cause of a condition para sa ating obedience. Hindi po natin ginagawa na ang cause is condition. Yun ang condition kung susunod tayo o hindi. Kung kaya ko yung cause, edi sunod ako. No. If there is a cause, we give it. Amen? So, para masunod si Lord. Sabi niya dyan, real obedience will recover our time, our resources, our strength, our comfort, our availability, and I would even say your affection. This cannot become conditions na ito pa yung maging hindrance. Kasi totoo lang, ito talaga nagiging hindrance bakit hindi tayo nakakasunod. Kasi hindi natin masakripisyo ang tinatawag na time, resources, strength, comfort, availability. Amen? Sakripisyo po yan. Conditions, hindrances that determines our obedience. It is not about the willingness na tayo pinipilit sumuko, kundi it's about seeing that Christ is worthy, so we surrender everything to Him. Amen? Meron akong example ka ng umaga na gusto ko ibalik bago ako mag-transition sa point 3. Si Peya, yung anak ko, yan. Kapag may inutos ako sa kanya dyan, matik yan. Wala yung reklamo, walang time purse, or saglit lang. Hindi magsasabing saglit lang. Wait lang kasi tumatakbo siya papunta sa akin. Kasi malayo siguro siya ganun. Pero hindi niya ako na sabi na ako maghintay kung kailan niya gusto. Hindi po ganun. Pag sinabi ko, Peya, kuha mo akong tubig. Ayun, magtuturutit yan kahit sa kabilang kwarto yan. Sa marinig niya lang, pupunta agad yan, matik. And that is like normal na para sa kanya na gawin. Because He honors me. And I know He loves me. And I know that He fears me. I mean, respeto. Amen? But you know, hindi po yun ang minimin ko na sinasabi nating may pagsuko, na ang pagsunod na may pagsuko. Amen? Yung anak ko, marunong na maglaro ng cellphone yan. Mga games ba sa cellphone? Marunong na yung maglaro. Yung mga larong pang tao na. Hindi, joke lang. Hindi yung, hindi yung pang larong baby, pang tao na. Naglaro, pag focus na focus siya Focus na focus. Ako naman, may pagka sadistic akong tatay. Diba? Kinsa ako sa focus sa maglaro Kailangan masubukan nga natin kung sumusunod tong batang to. Kaya, kung ako ganito, doon mo malalaman kung talagang susunod siya. Yeah? And I tell you, iiwan niya yung cellphone niya, matik, para gawin niya yung pinapagawa ko sa kanya. Kaya bilang tatay, masaya ako doon na ino-honor ako ng anak ko na mayroon siyang ginagawa currently. Importante din sa kanya yun kasi masaya din siya doon. Di ba? Pero dahil nagsabi ako, okay, kukuha siya ng tubig. Amen? And that's the same sa pagsunod natin kay Lord. Nakuha niyo po mga kapatid. Sinisample ko lang yung bata, pero sa pagsunod, may sakripisyo po talaga. And yun mo, kung meron tayong fear of the Lord, tama yung ating pagtingin kung sino ang Diyos sa buhay natin, it will be easy for us to honor Him. Kaya nga sabi, kailangan mabalik sa tao yung fear of the Lord, yung tamang pagrespeto kung sino ang Diyos. Pagkakilala kung sino siya. Kasi kung kilala mo kung sino siya, lahat ng sasabihin niya, yes, Lord. Amen? Yes, Lord. Because He is the Lord. Walang time first.
Lord, teka lang. No question. Amen? It's the Lord that says, let's do it. Now that's our point 2. Now let's go to point 3 para hindi tayo sumobra ng oras. The next, the Lord has designed our obedience to be, kanina, by faith. Sunod, in surrender. Pangatlo, through grace. It sounds similar about faith, pero grace is different. Na ang pagsunod natin, ma-accomplish lang siya. Kanina, given, na ibigay, o binibigay, o isinasagawa na may pagsuko. Ang sa una naman is ang pundasyon, faith. Ito namang pangatlo ay ang accomplishment. Ma-accomplish lang, makakomplete ang ating pagsunod o masasagawa natin ang pagsunod kung may grasya. Pero kung walang grace, we cannot obey the Lord even if we try. Amen? Even if you try na sundin ang utos ng Panginoon sa iyo, hindi mo yan magagawa kung hindi sa kahabagan ng Diyos. Amen? Ang magsasabing kaya ay mayabang. Totoo naman. Diba? Ang magsasabing kaya kung sundin sa Lord, hindi kailangan ng grace, Lo. Solid Amen? Wala po. Hindi natin masusunod si Lord sa sarili nating lakas at kakayahan lamang. Iba po ang utos ng Diyos kaysa sa gusto mo lang gawin sa Diyos. Ulitin ko, sinabi ko ito last Sunday. Iba po ang utos ng Diyos kaysa sa gusto mo lang gawin sa Diyos. Amen? Marami kang gustong gawin sa Diyos at yun doon mo na-determine, kaya ko to, willing ako dito, ayos to, masaya to, feasible to sa akin. Amen? Kaya ginagawa mo sa Diyos. Pero hindi po ganon ang gusto ng Diyos na gawin natin. Lahat ng gustong ng Diyos na ipagawa sa atin, it is beyond you. Beyond you. Always beyond you. Amen? Nasa kamatotohanan, hindi siya magagawa kung walang grasya. Amen? Yun po ang tunay na pagsunod sa grasya lamang ng kamtan at nagagawa. Amen? Kaya wala pong mayapang na sumusunod sa Diyos. Bakit? Kasi nga hindi mo naman siya nasunod dahil magaling ka Dahil lang naman sa habag niya, kaya ka nakasunod So, nung pinagayabang mo, wala. Amen? It doesn't make your head pop. Pinapalaki yung ulo mo at pinapataas yung pride mo sa puso. Ay, ako magaling ako, napaka-faithful ko talaga sa Lord. Grabe, hindi talaga ako nagmimintis kay Lord. Talagang grabe yung pagsunod ko kay Lord. Talagang grabe ako. Pwede mo na sigurong diretsuhin na gano'n, para hindi na masyadong religious. Diretso, grabe ako. Magaling ako talaga. Yes, sir. Sabi ng Bible, John 15, verse 5. Verses natin to last time. Apart from me, you can do nothing. You're the vine, I'm the branches. Amen? If you remain in me, you will bear much fruit. But apart from me, you can do nothing. Sino nagsabi niyan? Si Jesus. Alam nga naman sinungaling siya at nag-speculate lang siya at nagsasabi lang siya ng mga katang-isip niya at imagination lang ni Jesus yan. Hindi naman Hindi naman siguro yun. Baka trip niya lang yan. Hindi naman siguro si Jesus AI. Hindi nga talaga. Mas matalino pa sa dun. Amen? Siya mismo nagsabi niyan na wala tayong magagawa kung wala siya. Kung ikaw ay hiwalay sa Kanya, hindi mo magagawa yan. Amen? You can do nothing. Sabi niya ba, dito, sa 1 Corinthians 15:9-10, is another picture of serving God. Kasi baka mamaya makita nyo rin na ang mga naglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo makapagyabang at nagagawa po natin ang mga nagagawa natin dahil po sa kahabagan ng Diyos. Ang example ito ni Pablo, sabi niya, for I am the least of the apostles. Bakit least siya? Kasi sabi niya, he persecuted the church. I do not even deserve to be called apostle because I persecute the church. Amen? But sabi niya, by the grace of God, I am what I am. Dahil sa kahabagan ng Diyos, ako ay parte at part ng mga apostles. Ako ay apostol din. Hindi ako dapat deserve. Pero dahil sa grasya ng Diyos, apostol ako. I am what I am. Amen? Then sabi niya, and His grace to me was not without effect. Hindi yan naging excuse. Sabi niya, hindi na walang epektong grace na ito. Sabi niya, no, I work harder than all of them. Grabe, no? Hindi daw siya pabaya. Nagtatrabaho siya. Kasi ang grace hindi naman excuse para hindi magtrabaho at gumalaw. Amen? Sabi niya, yet not I, but the grace of God that was with me.
Pinapakita lang niya yan na naging apostol siya dahil sa grasya ng Diyos at lahat ng ginagawa niya, grabe, sabi niya, I work harder than all of them based yun sa opinion niya. But sabi niya, even that work, that super grabe na trabaho, not me. It's still not I, sabi niya. But still, the grace that is in me. Amen? Grasya pa din ng Diyos. Hallelujah. I can agree to this 100% sa sinasabi ni Paul. I could not even say that I work harder than most of the pastors here in Kawayan City. I cannot claim that fact. Si Paul, kaya niya i-claim, I work harder than all of them. I can say I work hard. Amen? I cannot say that I work harder. That I'm not humble. I'm just like saying to myself na, oo, hindi ko na masasabi na mas grabe ako magsakripisyo at magtrabaho compared sa ibang mga lingkod ng Diyos dito sa Kawayan City. But I can say to myself, I do my fair share of sacrifice and hard work sa pagsiserve kay Lord. But still, lahat ng hard work na yon, believe me, kung hindi dahil sa grasya ng Panginoon, I am grudging every time. Sumasama na ang loob ko araw-araw kung hindi lang dahil sa grasya ng Lord. Amen? Hallelujah. Now, let me show to you the definition of grace. Simple definition of it sa konteksto natin pinag-uusapan. Grace, therefore, in this picture now, is the extending power of God beyond our weakness. Ang grace, mga kapatid, at gusto ko itong i-rebuke sa atin at burahin sa ating pag-iisip na hindi po ganito ang grace. Ang akala kasi natin, ang grace ay excuse. Bakit? Kasi nasanay tayo na grace period sa utang. Ang grace period ba? Utang, grace period, palugid. Hindi po ganun ang grace. Ang grace po, biblically, ay power of God. Sabi nyo nga, power of God. Yan. Hindi po excuse for sin. Amen? By the grace of God, we have been forgiven. Amen? By the grace of God, He erased our sins. Amen? By the grace of God, we have been saved. Sabi ng Ephesians chapter 2. Yes? But the grace of God doesn't imply na excuse siya sa ating weakness. Na kapag weak ka, kapag may sin ka, o nagkakasala ka, ay okay lang kasi may grace. Papatawarin naman ako ng Lord. Hindi po ganun ang grace. Ang grace, para makorek po ang ating mindset, is grace is the power of God in your weakness. Amen? So mostly, ang command ng Lord is beyond our limitation as in capacity. Ang sample ko nga, ito lang yung kakayahan mo. Ito lang yung capacity mo. Ito yung limit mo from here to here. Yan na yung patience mo, yan na yung strength mo. Ito lang ang resources mo. Ito lang yung kaya mo. Amen? Pero most of the time, ang pinapagawa ng Lord ay lagpas hanggang doon sa labas. Lord, paano yan? Hanggang dito lang ako. Amen? Hanggang ito lang kaya ko. Paano ko naman masusunod yan? Paano ko magagawa yan? Amen? Ang sagot po doon is grace. Amen? Maliwanag po. Grace from here to there. Kaya ma-accomplish mo lang ang pinapagawa ng Lord through grace. That is how God designed our obedience. Is designed to be accomplished through grace. Amen? So, darating ka talaga sa pagsunod mo sa Panginoon na tapos na ang iyong kakayahan. Ngunit, nasusunod mo pa rin. Nagpapatuloy ka pa din. Bakit? Dahil na yun sa kahabagan. Amen? Dahil na yun sa kahabagan at kahabagan ng Diyos. Amen. This is not a bad feeling or this is not even a bad picture. If you experience this as a believer, believe me, your heart will be filled of joy. Yes? Filled of joy. Nakikita mo kasi ang grace ng Lord na go-work sa iyo. Amen? Hallelujah. Sabi ng Bible, sa 2 Corinthians 4:7-9, tignan mo yan, bakit kailangan ng grace? O ang grace lang kaya mag-sustain sa atin sa ganitong picture. But we have treasures in jars of clay to show that all surpassing power is from God and not from us. Nasabi niya, ang dahilan ng ating ganito o ganyan man ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabi niya, because we are hard-pressed in every side. Kumbaga, pressured ka na from every side, pero hindi pa tayo crush. Bakit hindi ka pa crush? Because there's a power of God to sustain you. Amen?
Sabi niya, perplex. Ang perplex is confused o gulong-gulo yung isip. But sabi niya, hindi ka pa depressed. Amen? Andun yung point na magulo. Talagang balisa yung isip mo pero hindi ka pa, sabi niya, despaired. Amen? Persecuted but not abandoned. Struck down but not destroyed. Kaya sabi niya, all of this is because of the surpassing grace of God or power of God. Maliwanag po ba mga kapatid? Napansin niyo ba? Ang dami mong pinagdadaanan pero buhay ka pa din. Diba? Gets mo na? Grace ng Lord. Diba? Ano? Kaya pa ba ng kaaway? Ha? Kasi wala siyang magagawa sa'yo. Hanggat may grace si Lord sa'yo. Amen? Wala siyang magagawa. Kaya dapat tayo kumakapit sa grace ng Lord. Through the grace of God. No matter how you struck me down. Amen? I will not be destroyed. Because si Lord ang grace sa buhay ko. Amen? It will sustain me. No matter how you press me from every side. Sabi niya dyan, hindi. You cannot crush me. Because there is a grace of God that sustains me. Amen? No matter how hard it is to obey the Lord, we can still obey because there is a grace of God that helps us, that sustains us, that empowers us. Amen? One of the verses that in the Bible that is my favorite, sabi ko nga, 1 Corinthians 1:26-31. 3 minutes na lang I love this verse because I can relate to this, super relate to this. By the way, for your information, hindi po ako nag-graduate ng college. Nag-college po ako 3 times. Hindi nga lang po ako, hindi nakapasa. Din-drop out ko po yun lahat. Tigto 2 months, 3 months lang po yung pasok ko doon kasi mabait po akong tao. Yun, ganun po. So, ang dahilan po ng aking pag-graduate, hindi dahil hindi ako nag-aral, kundi ayaw ko mag-aral at magulo akong tao. So, in a sense, hindi ako nag-graduate. I'm not really that smart, I would say that to you. I'm not very skillful, I'm not very excellent. I can say that. But look at me now. I'm not boasting. I'm boasting in the Lord. Look at me now. I'm a testimony that God can use you. Amen? Sabi dito ng Bible, brothers, think, pag-isipan nyo, of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God. Ewan ko ba sa kanya? Kasi siya dyan eh. But God. Talagang naghahanap si Lord. But God used the foolish things of this world. I can say that I am a foolish things of this world. Amen? To shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and the despised things, and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let him who boast, boast in the Lord. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, pinagayabang ko talaga ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kung makikita nyo ang aking sinimulan at ang mga kasama ko din sa kaguluhan ng bata pa ako at nang wala pa ako sa Lord, it's unbelievable na nagpastor ako at ganito. Amen? But God is good. He used the foolish things of the world. Amen? He used, sabi niya dyan, yung mga gulaw. Gagamitin tayo ng Lord kung talagang willing tayo. Amen? And when God used you, you're not a fool anymore. Amen? And when God used you, you're not useless. Yes? Because no one is useless kung sa kamay ng Lord. Amen? Useless tayo sa mundo. Useless ka pag ikaw lang. Pero pag si Lord gumamit sa'yo, hindi ka useless. Amen? Ganun po ang gusto ko ma-encourage sa atin. Wala pong excuse na hindi natin ma-accomplish ang pinapagawa sa atin ng Panginoon dahil may grasya si Lord para sa atin. Amen? Parapakan natin si Lord. Another way to picture it is in is in 2 Corinthians 12:8. Sabi ni Paul dyan, sufficient ang grace ng Lord kahit tayo may kahinaan. Sabi niya, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weaknesses. Therefore, Paul said, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Amen?
You see the grace there? Sabi niya, hindi ko na kaya. Suko na, Lord. Nagmamakawan na ako, tanggalin mo. Pero nung sabi ng Lord, my grace is sufficient. So you know what happened? The grace extend him beyond what he can't. Amen? Na yung he can't, di ba dati he can't? Now, he is strong na. I can na. Dati ayaw niya na, pinamamakawan niya. Ngayon, I delight na. Amen? Ganun ka makapangyarihan ng grace ng Lord. Kaya, brothers, step into the grace of God. Stop limiting your obedience to only what you can. Go. Step into that grace of the Lord. Amen? Yung parang oceans na kanta. Amen? Lead my feet. So ano ngayon? Where? Mundo ka na lyrics. Next na tayo kasi lagpas na ko. Last verse that I want to show to you. So through grace, don't make your ability the limit of your obedience. Our inability does not make our obedience impossible. Amen? Hindi po nagiging imposible ang ating pagsunod o na masunod ang Diyos dahil may inability tayo. Sabi niya, because Christ supplies the strength to accomplish what He calls us to do. And remember this, one more. God's strength sustain those whom He calls. Ang lahat ng tinatawag ng Diyos, si Lord din ang nagsusustain. Amen? Actually, for me, sa mga mananampalataya, ito minsan ang ating stumbling block. Kasi nagsimula ka kay Lord, ngayon gusto mong tapusin sa sarili mong laman at sa sarili mong lakas. Sa grasya tayo naligtas, sa grasya kung bakit andito tayo, magpatuloy tayo sa grasya ng Lord. Huwag po tayong bumalik ulit sa paggawa ng tao at sa kakayahan ng tao. Manatili tayo sa kakayahan ng Diyos. Amen? Ang sabi niya dito, He gives strength to the weary if you are weary. He increased the power of the weak if you are weak. Sabi niya, even youths grow tired and weary. Ang sabi niya, kabataan, napapagod. Young men stumble and fall, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, in this point, it's not about the power and strength that we have that will help us accomplish the commands of God, but it is knowing na si Lord kaya at magtatrabaho sa iyo through His commands. Amen? Magtatrabaho sa iyo si Lord. Kung ikaw ay available at willing na pagtrabahuan ng Diyos. Amen? Kung baga pwede mo sabihin, Lord, weak ako. Pero kung willing ka mag-work, ay bye. Trabahuin mo at gamitin mo pa rin kahit ang weakness ko. Amen? Well, Lord, I'm considered a foolishness of this world. Amen? I'm considered a fool in my neighborhood, in my friends, o sa family ko. Parang tingin na sa akin, ako yung black sheep. Amen? Pero if you can use me, then I believe able yung grace mo. Amen? Ganun po ang grace ng Panginoon. So the issue, brothers, sa conclusion, the issue is not natural ability, existing capacity, or availability, or willingness. The deeper issue, as I said, is unbelief. I-fix natin ang ating pagtitiwala sa kakayahan ng Panginoon. Iayusin natin ang ating pagtitiwala o pagtingin kung sino ang Diyos, worthy pa ba siya? At ayusin natin, yung sinasabi natin dyan, na pananampalataya sa pagkatrabaho ng Diyos sa atin, ng ating willingness. So before we start doing things, doing anything or all things, we must settle first the issue of unbelief. So tonight, do you trust or do we trust that Christ is able? Faith. Kasi kung able siya, wala tayong hindi susundin. Amen? Sabi niya dyan, do we trust to see Christ is worthy? Kasi kung worthy siya, wala tayong hindi pwedeng isakripisyo o isuko dahil worthy siya. Amen? Masusunod pa rin siya. Amen? Walang makakahadlang dahil worthy siya. Amen? Next is that do we believe that Christ can work through me or through you? So kung may grace si Lord, ano ngayon ang hindi pwede? Kasi may grace si Lord. Amen? Ano ngayon ang hindi pwede? Kasi may grace si Lord. Ganun po. So, I'll end my message here. And I want to challenge you tonight as we end this. Let us come to the Lord and allow the Lord to destroy every reason, an excuse that we have in our life na hindi natin magawa yung sinasabi niya sa ating mga buhay. Hindi natin magawa, mabigay, maisuko ang mga bagay na ito. I tell you, God is not just aiming na ikaw ay pumunta every Sunday. Marami pa si Lord na gustong balak na ipagawa sa buhay mo. At ang nagiging rason nito, minsan is our inability, availability, capacity. Di ba? Hindi ko kaya, hindi ko alam,
Amen? Wala ako nito, wala ako niyan. Minsan ito yung normal na reason. But this is the symptom na ang dahilan nito, unbelief. If we trust the Lord, He can do it. Amen? If we see the Lord is worthy, nothing can hinder us. We will surrender it to the Lord. Amen? And if we believe the grace of God and know the grace of God and available tayo na punuin ng grasya ng Panginoon, whatever it is, it will be accomplished. Amen? So my question for you tonight as we pray, available ka ba na trabahuin ng Lord ngayong gabi? Available ba ang iyong buhay na gamitin ng Panginoon? Kasi kay Lord, walang bale kung hindi ka magaling. Walang bale kung ikaw ay considered this and that ng mundo. Walang bale. Ang bale is naninimpataya ka ba na kaya ng Lord gawin ito sa'yo? Kaya kanyang tulungan para masunod siya. Able siya. Amen? Kaya kanyang bigyan ng kahabagan para ma-empower ka na ma-accomplish mo ang utos niya sa'yo. Amen? And I believe if we do this tonight, kung punuin tayo ng Panginoon ng kahabagan, enable tayo ng Lord, pag na-fix yung unbelief sa heart natin, we will see people in this church. We will see people na wala ng excuse, wala ng reason, kundi willing sumunod kay Lord, ano man ang ipagawa ng Panginoon. Amen? I do not compel you to obey me. Hindi ko kayo sinasabi, sundin niyo ako. Si Lord ang sundin natin. Amen? Marami na po siyang pinapagawa sa buhay natin. Siya po ang sundin natin. Hindi ko nadadagdagan. Yes? So, I invite you to bow your head. I will pray for you. Come on, just bow your head. Father, I thank you this evening because you are a God that is merciful. That, Lord, in every excuse and every reason we have sa mga utos mo at pinapagawa mo sa aming buhay, Lord, patient ka and willing ka, Panginoon, maghintay. And tonight, we make our hearts available for your hands to work. We wake our mind to be changed and be renewed, Lord God. Available, Lord, ang aming mga pag-iisip ngayong gabi. I pray that you will renew our mind so that we will see that your will is good, that your will is pleasing in the name of Jesus. I pray that you will deliver our minds from the lies of the enemy na mahirap na hindi pwede. Lord, I pray that you set free our minds ngayong gabi na, Lord, sa iyo walang imposible. Lord, I pray na lahat ng mga information sa isip namin, Panginoon, na nagiging dahilan, oh Lord, nag-inform sa amin ng impossibility, I pray that it will be under your foot. It will be under your rule. Lord, ngayong gabi, Panginoon, our mind will be filled with who you are, and what you can do, what you promise, Panginoon, and what you said. Yun po, Panginoon, ang siyang maghari sa aming isipan ngayong gabi. Yung po, Lord, masunod ka namin. Hallelujah. I pray ngayong gabi, Panginoon, sa bawat isang andito, Lord, masira at sirain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga walls, ang mga walls, o God, ng reasoning, Lord, that contest to your Lordship, na, Panginoon, ay nag-uupos, Panginoon, sa pagsunod sa iyo, na nagiging hindrance, Lord, na hindi namin magawa ang iyong sinasabi. I pray in the name of Jesus, Lord. I declare, Lord God, sirain mo po, Panginoon. Sinisira namin ang mga walls na ito, Panginoon. Ang mga strongholds na ito, Lord, na nagiging apakan ng kaaway upang, Panginoon, kami bigyan ng excuse at reason na, Lord, hindi masunod ang kalooban niyo sa buhay namin. In the name of Jesus. Hallelujah. Free your people that they can obey you and they can worship you and they can please you. Because, Lord, this is your heart. This is your will that your people will come and worship you, oh God. I pray ngayong gabi, Panginoon, sa bawat isang nagnanais, Panginoon. Lord, palakasin niyo po kami. Trabahuin niyo po kami ngayong gabi. Work in our hearts so that, Lord, we will see, Panginoon, ang aming buhay na sumunod sa iyo lamang dahil ikaw ang Lord of all. Thank you, Lord. Thank you, Lord.